Kaya naman, may balita na ilang mga Muslim ang pinaalis mula sa eroplano sa isang napaka-controversial at racist na pangyayari. At lumalabas na, gaya ng dati, hindi ito ang totoong nangyari. Hindi lang nila ginagamit ang issue ng racism. Mahilig din sila magsinungaling tungkol dito. Pero una, ano nga ba talaga ang nangyari? Panuurin mo muna ang video na ito. Nasa Gran Canaria ako. Ito ang staff jet na dumaan dito. Ito ang dahilan. Dahil sa 5 pangalan ng Muslim na nakita nila, pinalabas nila kami at inalis kami sa flight at lilipad kami papuntang Birmingham. Lahat kayo, magbigay ng pinakamasasamang review para sa maduming kumpanyang ito. Tingnan niyo ang mga taong ito. Tingnan niyo ang 5 pangalan ng Muslim. Ang 5 pangalan ng Muslim na gusto niyong tanggalin kami, mga pare. Ibig ko sabihin, parang napaka-racist at napaka-problematiko niyan, hindi ba? Maliban na lang sa katotohanan na Nakita mo ba yung viral na video na kumala tungkol sa mga Muslim na pinaalis sa isang eroplano ng Jet 2 at ginawang issue na dahil Muslim sila? Nakita mo ba yon? Oo, nakita mo at alam mo na hindi naman talaga yun ang nangyari. Pero sige, nauna na ako. By the way, welcome sa Pushback. Ako si Kay, ang inyong host, para labanan ng kasinungalingan, kabaliwan at manipulasyon ng media. Dahil sobra na. Kaya ngayon, bahagi ka na ng aming misyon. Huwag kalimutang i-click ang subscribe button. Sige, simulan na natin kung anong nangyari. Lahat kayo, i-report nyo ang kumpanyang ito. Hindi nila kami pinapayagang makauwi sa UK. Sinasabi nila na sasakay daw kami ng flight papuntang West Midlands, tapos sasakay pa kami ng bus hanggang dulo. May sense ba yon? Walang sense talaga, sa totoo lang. Ngayon na tinanong mo, parang hindi mo yata nakuha ng buo ang kwento. Pero malinaw na dito mo sinimulan ang video na ito. Tinanggal na ang 5 pangalan ng Muslim, kaya siguradong malaki ang kontrobersiya tungkol dito. Ibig kong sabihin, bakit nila gagawin ito dahil lang ba sa galit nila? Hindi, sigurado may iba pang nangyayari. Sabihin niyo sa amin kung ano yon. 5 kaming tao. Sa buong flight, lahat pinapasok maliban sa 5 pangalan ng Muslim. Lahat kayo i-report nyo ang kumpanyang ito. Gusto ko lang makauwi, makaalis sa bansang ito. Gran Canaria. Oh, ito na ang flight, ito na ang eroplano. Pwede ba natin pag-usapan na ginagamit niya ang salitang Dusty Company? Parang may ibig sabihin na espesyal? Ano ba yon? Hindi ako fan, sana gumamit siya ng mas magandang salita. London Stansted LS. Mga pare, lahat magbigay ng pinakamasamang review, i-boycott natin ang kumpanyang ito. Jet-2.com. Oh, ito ang jet-2.com. Lahat i-boycott ang kumpanyang Dusty na ito. Tingnan niyo ang sulat na binigay nila sa atin. Oo, basahin niyo ito. Binigyan nila tayo ng, ano ba nakasulat dito? Tingnan natin kung anong sinasabi. Hindi ko yata mabasa yan. Sa kasama ang palad, ang flight ninyo ay lampasan sa kapasidad. Bilang patakaran, hindi kami nag-overbook ng mga flight, pero dahil sa hindi inaasang operational na dahilan, kinailangan namin gamitin ang mas maliit na eroplano kaysa sa original na plano. Dahil naapektuhan ang inyong mga plano sa paglalakbay, bibigyan namin kayo ng option na kayo ang pipili kung gusto ninyong baguhin ang inyong booking. Ayusin namin ang transportasyon para madala kayo pabalik sa inyong original na paliparan. Kung kayo ay magkaroon ng makatwirang gastos para sa pagkain, transportasyon o hotel. Kung hindi pa ito naibigay para sa chat, Jet TYW, o kung nakita ninyo ang alternatibong flight na ito, maaring ma-refund ito. Palitan ng inyong blah blah blah. Gaya ng, nangyari na sa akin yan ng ilang beses na sumakay ako ng eroplano at kailangan nilang baguhin ito. Nasaan ang ebidensya na may kinalaman ito sa pagiging Muslim nila? Yan ang gusto kong malaman. Bilisan mo, sumakay ka na sa eroplano ngayon. Kung ano man ang sinasabi nila, kalokohan lang. Mga tol, Lahat kayo, mag-report na ngayon. I-report niyo na ang maduming kumpanyang to. Ito ang mga staff dito, sabi nila hindi sila papatol dyan. Sabi nila hindi nila kami bibigyan ng flight dahil kinunan namin sila ng video. Kaya ngayon, pinilit nila kami sumakay sa kung anong kakaibang flight papuntang Birmingham. At ngayon, ayaw na nila kaming tulungan. Iniiwan na lang nila kami dito sa airport na parang wala lang. Oy, mga tol, itigil nyo na to. At sinabi nila sa amin sa huling minuto, nung paboard na kami ng flight, nakanselado na pala. Ang dami talagang butas ng kwento niya kasi sabi niya na yon, sinasabi nila na kailangan naming sumakay ng flight papuntang Birmingham. Sinimulan pa niya sa kwento na pinapapunta siya sa Birmingham sakay ng eroplano. May kung ano talaga sa matandang ito na parang hindi ko mapagkatiwalaan. Ang kwento niya, parang alam na natin kung saan papunta. Pinipilit nila tayong sumakay sa susunod na flight. Ngayon, lahat kayo, i-report nyo na itong Jet2.com na to na bulok. Kaya 2 South Asian na lalaki, isang Bangladeshi na lalaki, na technically ay South Asian din, at 6 na North African. Lahat kami ay pinaalis sa flight dahil puno na raw, at lahat ng iba ay pinayagang sumakay ng normal. Mga tol, i-cancel nyo na to. Okay, kaya ito ang malaking kwento, di ba? Ito ang malaking kwento. At syempre, no yon ay kinakalaban na nila ang mga staff ng Jet2, mga tol. Itong dalawang babae, sinabi lang na ang mga Muslim ay nabibigay ng problema kahit saan. Syempre, ginagawa tungkol sa mga Muslim, hindi ka panipaniwala. Itong dalawang babae ay malinaw na sinabi sa atin na lahat ng Muslim sa buong mundo ay nagbibigay ng problema at hindi tayo pwedeng sumakay ng eroplano. Kung magiging agresibo sila, Sino ang pipigil sa kanila? Kaya ngayon, nasa East Midlands flights na tayo. East Midlands flights, oh. At hindi tayo makakasakay sa flight. Pati ang security sa ngayon sa atin, pero may legal na liham tayo. Dito ako aalis. Sabi niya, buno na raw ang flight, may 2 Asyano na hindi pinasakay sa flight papuntang London at pinadala rin sila sa Birmingham.
Mulay, parang nakakapagod na talagang lahat. Parang dahil ba Asyano kami o dahil ganito kami, paulit-ulit na lang nilang ginagamit ang issue ng rasismo ng paulit-ulit. Kung totoo ang kwento, kung lahat ng Muslim ay inalis sa isang flight, nakakahiya yun. Hindi tama ang ganung asal. Pero bakit parang pakiramdam natin na hindi yon ang buong kwento? Huwag mag-alala. Ipapaliwanag ni Tom Robinson kung ano talaga ang nangyari. Pero tandaan ninyo na ang mga video na ito ay sobrang nag-viral na Now ngayon. we're stuck in the airport. They're Sige, not giving us. parang ang tunog ng JetBlue, Jet2, ay parang sila ang pinaka-rasistang kumpanya sa buong mundo. Pero hindi pa natin naririnig ang buong kwento sa anumang paraan. Tignan natin. Tingnan mo ang 5 pangalan ng Muslim, ang 5 Muslim, maliban sa 5 pangalan ng Muslim. At sinasabi nila na sila ay mga biktima ng Islamophobia at rasismo at lahat ng iba pang kalukuhang salita na kaya nilang hanapin na nagresulta sa isang kampanya at pag-atake. Pareho lang sa nangyari sa paliparan ng Manchester sa insidenteng ito. Pareho lang sa bawat insidente. Ipinapakita sa iyo ang isang maikling bahagi ng video. Ang video na yon ay isang Muslim ang nagsasalita. Kakatanggal lang daw sila sa flight na ito. Lumabas ang video na ito 2 araw na ang nakalipas. Oo, at sa video na ito makikita mo ang mga 6 na puting babae. Jet2, kamusta po? Mangyaring magpadala ng pribadong mensahe sa amin sa isa sa iba pa naming mga social media platform at ikalulugod naming tingnan ito para sa inyo. Salamat, Lily. Kaya mga kaibigan, kung ang pangalan ko ay hindi Lily, Harry o Charles, hindi ako makakatanggap ng sagot. Ngayon, nakipag-usap ako sa isa pang tao na pinaalis din sa parehong flight. Hulaan nyo. Yung video nila ay kalokohan. Hindi yon ang totoong problema. Hindi yon ang totoong nangyari. Hindi ako makapaniwala. Totoo ba talaga yon? Ibig mong sabihin, totoong flight sa eroplano. Hindi ang airline ang nagdesisyon at hindi rin nagdesisyon ang lahat na nagtatrabaho doon na magsabi ng paano kaya natin sisirain ang sarili nating karera ngayon. Tanggalin na lang natin lahat ng may Islamic na pangalan. Pero ginawa nga nila. Ang normal na proseso kapag overbooked ang flight ay magdesisyon base sa ilang pamantayan. May mga tao talagang kailangan tanggalin at hindi naman lahat sila. Ibig kong sabihin, Walang paraan para makalis sa flight na yon. Ito ay mula sa isa sa mga taong inalis sa flight. May mga Briton, Chino, pati mga Kastila na inalis sa flight. Kaya meron talaga. May nakabook na flight tapos kinailangan nilang palitan ng flight. Kaya mas maliit na eroplano ang ginamit nila. Kaya ano ang ginawa nila? Ganito ang ginagawa ng Jet2. Ito ang patakaran ng eroplano. Hindi ito para tanggihan ng mga Muslim. Siyempre, alam mo na, kalokohan yon. Inimbento lang nila yon. Ang layunin nito ay magtanggal. Yung mga huling nagbook, yung mga lalaki na nagbook mag-isa o mga babae, hindi mga pamilya. Oo, yung mga mas bata, oo. Kaya siyempre, pasok sa pamantayan na yon ang 7 Muslim na ito. Walang sapat na espasyo sa eroplano. Nagdesisyon silang uwag na lang. Nagpasa silang wag i-offload ang mga matatanda o bata. Siyempre, hindi sila. Pero yung 7 yon ay mas malaking grupo. palaging pareho ang kwento. Palaging pareho ang kwento. Kapag may normal na nangyayari, tulad ng overbook na flight, nakakalungkot. May mga kailangang tanggalin. Yung mga mas batang lalaki na huling na book, sila ba ang normal na tinatanggal? At parang Islam ay rasismo, rasismo. Nakakapagod, nakakainis, at nakaka-frustrate talaga ang video. Kaya ngayon, may malaking kampanya laban kay Jet2 dahil sa Islamophobia at rasismo. At gusto ko lang ipaalam sa iyo, pagkatapos kong makausap ang isa pang tao sa eroplano. May video, alam mo, yung 2 babae na nagbigay ng impormasyong ito. May video sila mamaya na umiiyak. Mga pare, itong dalawang babae ang kasasabi pa lang. Ang mga Muslim ay nabibigay ng problema sa buong mundo. Sa buong mundo, may mga problema tayo, lahat ng Muslim. Itong 2 babae ang malinaw na nagsabi sa atin. Lahat ng Muslim sa buong mundo ay nagbibigay ng problema. Alam mo kung anong problema sa video na to? Hawak na lalaking ito ang kanyang telepono at nire-record niya ang bawat bagay. Bakit wala siyang ebidensya at dokumentasyon tungkol doon? Ibig kong sabihin, alam ko na kung may mapapaalis sa akin at sasabihin sa akin, inaalis ka sa flight na ito dahil ikaw ay isang Muslim. Yon. Ang una kong gagawin ay kukunin kong aking telepono at sisiguraduhin kong madokumento ang bawat sinabi. Sunod, ang dali namang maglabas siya ng paratang na wala namang ebidensya. Hindi tayo basta-basta makakasakay ng eroplano. Maisip mo ba kung gaano katindi ang mga atake na hinaharap ng mga staff na yon? Dahil sinabi sa kanila, dahil sinabi sa buong bansa o sa buong mundo na tinarget nila ang mga Muslim, kahit sa totoo lang, hindi naman, ginawa lang nilang trabaho nila. Oo, gumagawa lang ako ng mabilisang video na ito. May isa pang tao na tinanggal din sa parehong eroplano ang nag-message sa akin. Sinasabi lang, nagawa-gawa lang lahat yon. Hindi ito tungkol sa pagiging Muslim nila. Kagaya ng sinabi ko, may mga Chino ring pinaalis. Binigyan sila ng alternatibo. Binigyan din kami ng mga alternatibong aksyon tulad ng pagkansela ng flight, refund o pagbabago ng petsa. Galing ito sa isa sa mga taong hindi pinasakay sa flight. Nakakainis lang talaga. Pero alam nilang pwede nilang gawin ito. Alam nilang pwede nilang gamitin ang issue ng rasismo. At ang takot na matawag ang rasista. Ang pinakamamalaking takot sa lahat ay magdudulot ng gulo sa lahat. Kahit na wala naman talaga silang maipakitang ebidensya. Kung babasahin natin ang dokumento,
Wala namang nakasulat na particular doon. Karaniwan lang talaga ito, lalo na kung huli kang nag-book. Hindi naman natin alam kung huli silang nag-book. Pero lalo na kung isa kang batang lalaki at madalas kang maglakbay, ganito lang talagang nangyayari. At na yung alam na natin na may iba pang tao, mga Briton din, na pinaalis din, parang wala naman talagang kinalaman doon. Pero hindi nila mapigilan dahil alam nilang ito ang magiging panalo nilang baraha. At alam nilang makakakuha sila ng atensyon. Alam nilang kakalat ang kwento na kinamumuhian sila ng lahat at sila ang biktima. At habang mas nagagawa nilang magpakabiktima kahit na 2 bilyon sila, mas lalo nilang iniisip na panalo pa rin sila. Salamat sa iyong atensyon sa usaping ito.